Nakaranas ka na ba na tanggihan sa inyong request? Dati, maraming beses. So ano ba yung mga request na yun na tinanggihan nila? So tayo ay mahusay mag-alibay. Diba? Nakaranas tayo ng tanggihan. Tayo din minsan ay nagdadahilan din tayo. Yan, maraming tayong sasabihin na busy ka. Madami akong ginagawa, ang dami kong assignment, ang dami kong binisin sa bahay. Hindi mo lang feel. Minsan, yung bang gusto mong pumunta pero nagdadalong isip ka. Hindi mo lang kasi feel na nandun yung kasamahan mo na ayaw mong makasama. Ayan. Isa pa, nagsasakit-sakitan. Oo, di ba? Oo, kunwari yung sakit. Pero, yun pala ay ayaw lang. Kaya nag-aalibay lang. Kala mo, masakit ang ulo, masakit ang tiyan, pero hindi naman totoo. Minsan, walang budget. Walang pamasahe, papunta doon. Or, di ko port yan. Di ko alam yan. Kayo na lang. Sa ating mga Kristiyano, ay marami din tayong alibay. Lalo na sa Panginoon. Na sabihin natin, di ko kaya yan. Kayo na lang. Mahina ako. Or busy ako. Marami nga akong assignment sa school. Hindi ko nagagampanan niyang tuturo. Hindi ko nagagampanan niyang pag-ilit para sa gawain. Sinasabi din natin na nahihiya ako. Sino ba dito mahihain? Na nahihiya ako tumayo dito sa harapan. Kasi wala akong sabi. Di ako marunong. Lalo-lalo na sa pag-gawa na mensahe. Di ako marunong. Or mahayo para mag-share ng Word of God. Sasabihin natin, walang budget. Pero, ang ating lang naman, bakit hindi pwedeng maglakad, di ba? Ayan. At marami pang iba na alibay ang mga Kristiyano. Katulad din ni Jeremias, ay marami ring dahilan nung tawagin siya ng Panginoon. Ano yun? Ano yung sabi niya? Hindi ako magaling na tagapagsalita. Bata pa ako. At natatakot po ako. So ilang taon kaya si Jeremias niyan nang tawagin ng Panginoon? Alam mo ba? 15. 15? Ayon sa mga komentary na sa line of 25, mga ganun na pataas. So iyan ang dahilan at alibay na ating maririnig. Lalo na sa mga hindi sumasampalataya sa Diyos, sa mga Kristiyano, at maging sa mga propeta, makikita natin, maririnig natin ang mga alibay. Ayon sa Jeremias chapter 1 verse 5 na bago ka ikinagpili at ipanganak ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. Ayon dito na huwag mong tanggihan ang pagkatawag ng Diyos sa iyo na mula pa sa sinapupunan ng ating magulang, ating ina. Tayo ay tinawag na ng Panginoon. Alam na kung ano yung plano sa ating ng Diyos. Nung tinawag na diba si Jeremias, ano ba sabi niyan? Panginoon, bata pa po ako. Hindi po ako marunong magsalita. Natatakot po ako sabihin ng mga tao. Pero ang sagot ng Diyos, kaya mo yan, ibibigay ko sa iyo ang mensahe. Huwag kang matakot at di kita pababayaan at tutulungan kita. Pagkakaloob ko sa iyo ang kapangyarihan na mangaral sa mga bansa sa kaharian. Yan. So katulad ko rin na ako nung bago ako tawagin ng Panginoon. So katulad ko na bago ako sumunod sa panawagan ng Diyos, marami din akong alibay.
Marami akong dahilan. Pero, katulad ng sinasabi dyan na ako ay maraming alibay. Nakita ko kasi sa aking magulang. Kanina kami pastor. Di mo problema, pinoproblema mo. Nakakapagod. Kasi punta dito, punta doon, tumahayo dito, hayo doon. Di ako magaling magpaliwanag. Minsan may mental block. Ito. Nahihirapan ako gumawa ng mga mensahe. Yun ang mga alibay ko sa Panginoon. Pero salamat sa Panginoon na tawag. Talagang ipinakita na talaga ako ay tinatawag niya. Di ba sabi niya, tutulungan. Tutulungan tayo ng Diyos. Kasama natin ang Diyos. Iingatan tayo at hindi pa babayaan. Ibibigay ng Diyos ang kanyang mga mensahe na hindi galing sa isipan natin, hindi galing sa katalinuhan natin, kundi yung mensahe na yun ay galing mismo sa Panginoon. At sinasabi na bibigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan mangaral. Maging matatag at mapagtagumpay. So kapag yung tinanggap ang pagkatawag ng Diyos sa iyo, ano ang mangyayari? Tayo ay tutulungan ng Diyos. Ang Diyos ang siyang ikilos sa ating buhay. Ang Diyos ang makikita sa atin, hindi ang sarili natin. Ang banal na Espiritu, mo siyang magbibigay sa atin ng katalinuhan, ng karunungan, ng kaalaman. At iyon ay nagmumula sa Panginoong Diyos. So, ating itigil na ang pagdadahilan. Ang pusong-pusang sumusunod sa Diyos ay hindi kailan man mapukulang sa kanyang biyaya. Sa Diyos po ang